Salamat, officer. Yes, dadagdagan na lang namin ang security ni Cheska para wala nang mangyari sa kanyang masama. Wala naman kaming ibang magagawa ngayon. Yes, sir. Salamat. Oh. Love, wala pang linaw ang investigasyon. Dahil wala pa silang lead sa mga kidnappers. Ha? So ano, ganun na lang yun? Wala na tayong magagawa laban dun sa mga yun? Unfortunately, yes. Ang pwede lang natin gawin, dagdagan natin ng security si Cheska para nababantayan natin siya. Okay, fine. Alam mo, nagtataka pa rin ako eh. Yung mga sindikatong yun, talaga bang professional kidnapper sila? Isipin mo, dadalawa lang sila. Tapos natakasan pa sila ni Farah. Mabuti na lang, sisiw yung mga kidnapper na yon. At hindi nasaktan si Cheska. Ang importante, nabawi na natin si Cheska. Iba rin ang galawan niyang si Farah, ha? Kilala mo naman yun. Sabagay, tama ka. Mahihirapan ka talaga hanggat may isang taong laging tinatarget ang pamilya natin. Anong ibig mong sabihin? Ako? Duda talaga ako dyan sa pinsan ko. Malamang sa malamang, siya ang mastermind nung kidnapping. Hindi ka ba nagtataka kung bakit olats yung mga kidnapper sa kanya? At ang bilis niya, ha? Paano niya nabawi si Cheska sa mga kidnapper nang wala man lang siyang galos? Alam mo, love, marami nang nagawang masama sa atin si Farah. Mas lalo sa iyo, tsaka kay Cheska. Pero we cannot put the blame on her. Alam mo, may sinabi sa akin si Joyce, naniniwala naman ako. Inamin naman niya. Magkasama sila nung nakuha niya yung information kay Cheska. At saka yung tubong ginamit, may dugo. Halatang pinalaban doon sa mga kidnappers. At saka, love, kilalang kilala ko pinsan mo. Mukhang pera yun. Ba't di na lang niya kinuha yung 5 million? Bakit pa niya piniling magstay dito at alagaan si Mamita? Eh, makakuha naman siya ng 5 million. Di ba? Eh di fine. Huwag kang maniwala sa akin. Pero yung instinct ko bilang isang ina, yun ang sinasabi sa akin. Mukhang nabilog na rin yata ni Farah yung ulo mo. Love, hindi naman sa ganun. Relax. Naniniwala lang ako na hindi involved si Farah sa kidnapping. Hindi naman din ibig sabihin nun na magtitiwala pa rin tayo sa kanya. At kahit na siya nakaligtas kay Cheska, mag-iingat pa rin tayo sa kanya. Mahalaga dito, ligtas si Cheska. Nay? Nay? Hi, anak! Wow! Strong yarn? Ngayon ka pa nagbukas ng bahay kung kailan nga tayo sa pambayad ng utang ninyo. Huwag ka nang mag-alala. Good news! Natambangan ng mga pulis yung mokong na manrong yon. Ayun, deads. Nakarma siya. Kaya wala na akong pinagkakautangan. O di ba ang swerte ko? Talaga? Swerte ko talaga. Swerte nyo, ah! Talaga. Ay. Alam mo, kahit ako hindi ako makapaniwala, para man talagang pinagbigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Biruin mo yun, ang saya lang, di ba? Pero, meron na lang akong hiling sa'yo, ha? Isang-isa na lang talaga. Kasi yung talagang mokong na inarkila natin, pwede ba natin bigyan kahit na tigba 20 mil lang? Sige na, para hindi kumanta. Baka mamaya sumbong tayo, sige. Oo na, sige na, Nay. Oo na. Ikaw na swerte. Samantalang ako, napahamak ako dahil dito. Diyan sa pagtatapal ko sa inyo.
O kaya pwede ba manahimik na kayo dyan sa pagkakasino ninyo? Oo na. Di ba sinabi ko nga sa'yo? Promise, hindi na talaga. Hindi na ako uulit. Ay, ba dapat lang, ano? Muntik nang malintikan yung buhay ko dahil dito. Si Cheska, mukhang magiging close pa kay Lucy kahit nando siya sa katawan ko. At si Darius lumalambot na. Nahihirapan na ako, no? Dahil hindi na siya ganun kadaling utuin na magalit doon sa babaeng yon. Kasalanan niyo to, eh. Dinamay-damay niyo pa ako sa issue niyo. Kaya nga, pasensya na. Hindi na nga mauulit, promise. Pero alam mo, di ba, sa mata ni Darius ng pamilya niya, ikaw pa rin naman si Lucy. At alam naman nating lahat na kahit anong mangyari, talagang kakampihan ni Darius si Lucy kumpara naman kay Para. Kaya, ang kailangan mo lang gawin, mag-isip ka ng isang bagay lang na talagang ikagagalit ni Darius dun sa babaeng yon. At sigurado ko, mabilis pa sa 4:00, mapapatalsik mo yung babaeng yon sa buhay ninyong mag-asawa. O, diba? Alex! Sir, good morning. Akala ko doon tayo magkikita sa kabila, kaya doon ako nagpunta. Sir, pasensya na po. At Okay lang. nagibang na po eh. Sir, tumawag po pala sila engineer. Medyo malilate daw po sila kasi may sunog daw po sa daraanan nila. Meron akong i-inspectionin dito, kaya maroon na ako. Hintayin ko lang Buksan mo sila na lang po. engineer dito. Opo, ayaw Okay. niyo ba sir na kunin ko yung sasakyan niyo? Baka mainip kayo rito. Medyo... Hindi na, okay lang. Sandali lang ako. Pero lang ako Sige po, titignan. Okay na, ako nang bahala rito ha. Salamat. sige po, sir. Okay na. Diba, kaya na. Okay. Okay, sige, thank you. Oh, sige po sir, thank you po. Salamat ha. Darius? Para, nasundan mo ako rito? Bakit may emergency ba? Oh, kamusta si Mamita? Wala namang emergency. Kailangan lang kitang makausap. Oras na ng trabaho ito. Para, kung pwede, doon na lang tayo sa bahay. Darius, kailangan kitang makausap na mag-isa. Na wala si Lucy. Mali kasi yung gamot na binibigay ni Lucy kay Mamita. Hindi yung nakalagay sa reseta. Oo, teka na. This is a serious accusation, Farah. Sabihin mo sa akin. Saan mo ba dadalhin to? Saan pupunta to, Farah? Sinasabi ko lang yung totoo, Darius. At kaya ko to sinasabi sa'yo dahil iniisip ko si Mamita. Teka, ba't naman gagawin ni Lucy yan? Kung si Lucy ang masusunod, siyempre gusto niya alagaan niya si Mamita. At kaya ka lang naman naman sa bahay dahil namilit si Mamita na ikaw ang mag-alaga sa kanya. Darius, seryoso ako na gusto kong gumaling si Mamita. Hindi kagaya ni Lucy na mali yung gamot na binibigay sa kanya. Tingnan mo na, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi. Ito, may proof ako.